Kira ang kanilang panapos. Ang pinakahuling laro ng RRQ Akira ay ang Fredrin Paquito kanilang ihuhuli. Napakagandang frontline, may magic and physical damage din, balanse ang kanilang draft. At ayan na nga, I guess it is the JPL special at XP lane, Ruby, ang inyong makikita. So far, anong basa nyo dito? RRQ Akira, will they end in a bang? Kaya nila eh. Maganda yung lineup nila. They have the Paquito. Dapat si Tekashi and King have to work together para ma-pressure si Hades. Tingnan natin kung yun nga ba ang kanilang magagawa. RRQ Akira's last game and NIP Flash's last chance to get another sweep in the group stage. Punta na tayo sa ating casters. Chantel and OSX, kayo na to. Secured na ang NIP Flash sa kanilang mismong journey na mas lalakbayin pa nila yung buong bracket ng MSC 2024. Pero ngayon, RRQ Akira with the hopes to end and exit gracefully. We look forward to see them kung ano nga ba magiging bawi nila for this game. Again, kung babalikan natin ang history ng RRQ Akira before, talagang nakilala natin sila as a team na hindi sumusuko. Kaya marami din nagmahal sa kanila. Yung parang pag nanakaw ng mga objectives nakuha agad, Dieter Hades, pero pang flicker cheat ko to para kay JPL, kaya first blood against Luis ay makukuha dito ng NIP Flash. Silence nga doon ang Faramis dahil nga mayroong burst firepower ngayon ng NIP Flash. Also, Tekashi hindi ata pumapayag the pokes. Meanwhile, pumunta ang Kamen sa taas. Gusta receiving damage. Vanix, lalalim ba si Hades? OG Shadow Kill! Ay aaray na agad against King. Speaking of King, JPL with the vision. Wild charge, JPL mukhang hindi ata makaiwas at mukhang hindi ata papalagpasin ni Gusta Lagusta. Kalimutan itong laban na to. Pero yun nga lang, si Tekashi hindi nakalimutan ng NIP Flash na ikutan. Meron paggamit doon na knockout strike. Pero sa may top lane, si Gusta Lagusta na naman ang nabigyan. At si Vanix dito ay gustong kuhanin ng RRQ Akira. Pero medyo malalim na ang mga players dito ng RRQ. Kaya naman si JPL ay nandito na rin para suportahan at bantayan ang kanyang mga kakampi. That's the second take. Sa may taas, pero dalawang players lang to ng RRQ at napakagandang face check para dito kay JPL, pero mabibigyan yata ginamitan na ng wild charge. Meron nga lang flicker half. JPL is still alive at napilitan pang gamitin dito yung Netherrealm. At mukhang sinadya pa natin yung peel. Nandyan si Curtis na may feathered airstrike na may kasama pang stun. And also, yung I'm offended play ni Diablo. So I'm saying it's a death trap. Pero mukhang ito ata, counter go na RQ Akira. Ito na nga yata, pero mabilis ang kamay ni Kuya JPL. Ang dami niyan nakuha na mga ultimates dito ng RQ Akira. At dahil dyan magkakaroon ng space, kaya Vanix na talaga makapag-deal ng damage against him. At habang nangyari yun, meron naman flicker na Jeet Kundo. Or wait, the Dragon pala para kay JPL. At dahil dyan, patay na si Luis. Pwede ding i-kill dito sa may bandang gitna si Seigen, pero nahatak si Diablo. Makunat pa rin dito ang isang Ruby. Counterplay, napaka-delikado. But Hades will secure this Lord. At Diablo mukhang half HP ang makuha sa kanang RRQ Akira. Pero lalaban pa rin ata sila. At dahil dyan nagkabigay na, Vanix is gonna be down. Mukhang meron yata ang bawi dahil double kill na dito. Akira will eye to take this objective down. Meanwhile, Curtis ginamit ang wins by wings na force out yung wild charge. Yung wall! Nasa labas ng mapa! Oo, pero dumating. Sabi ni Curtis, okay lang, ginamit ko yung wings by wings, pero nandito na aking makakakampi. Pero nga lang mabibigyan, nandito si Hades. Kamuti ka na, pero hindi na totally nakuha na nila si Seigen at si JP. Para dyan ay habang meron na ditong shadow kill para kay Hades at buhay pa rin. Saktong-sakto yung pagkakapasok doon ng Netherrealm ni Seigen at ang haba ng mga pokes na ginagawa ng mga players natin, pero wala pa rin casualty para dito sa ating laro. Kaya sumikat din yung lato-lato gawa ni Curtis. So saktong-sakto din yung pagkakabit. Ayan na nga ba, sinasabi natin nabigyan na si Seigen. But since this is a Faramis, madali lang naman na mabubuhay. So meron siyang stock 4 seconds na dyan na rin. Ang difference nga lang is, since antay pa rin dito si Seigen, medyo may hirapan si Luis na magbigay agad ng vision. At nagamit na by the way agad dito ni Curtizi yung kanyang ultimate. King is gonna be down. Wala dito yung retribution over sa RQ Akira at si Luis dito may pilitan. Nagamitan niya kayong wild charge para makakuha ng kill. Si Vanix doon ay makapatay na at bibilis ngayon ng mga players ng RQ Akira dahil ginamit na rin yung Netherrealm. Sino makakakuha ng Lord? Si Hades pa rin. Sabi nito yung NIP Flash, pwede tayo dumiretso for a team fight. Gusta is down. Habang si Diablo lalaban sa dalawa. Si Tekashi at si Seigen ang target nila. Triple kill na sana si Gusta pero makapatay pa. Play, may conceal.
May conceal na kalaban ba dito? Parang sabi dito na side ng NFA Flash, nagamit na yung conceal. Nagamit na rin Netherreal, kaya pwede tayo yata tayo pumasok. Ginamit dito yung JBL shoot para makatakas. At dahil dyan, merong Winter Crown na parang gusto nila gusta, pero buhay pa rin na timingan dito ng NFA Flash. Kamuntikan na rin si King, pero ang layo ng tinalon dito ni JBL. Mamatay nga lang sa ilalim ng tore. On that chase, the pursuit na ginawa ng NIP Flash. Dalawa ang nawala, tatlo ang dedepensa. Sinusubukan pa rin harangan ng minion waves gamit ang wall ni Luis. Ngayon na may waves na magpupush, pero meron nga bang gustong gawin na NIP Flash para matapos ang lalim pa rin ni Hades? Ay! Sagan is down! Okay lang daw, ang bilis ng kamay. Pero makakasalubong dito dalawang players, mauuntog pa nga, kaya mabibigyan ng shutdown dito ni Luis. Lumalaban pa rin ang RQ Akira para dumepensa. Diablo dito, hindi kakayanin ng kunat niya. Lord na to at kailangan nila tingnan kung saan pwesto si JPL para hindi sila ma-counter go at magkaroon ng magandang set para kay Gartizi. Hinahayaan lang talaga nila. Sino makakuha nito? At dahil dyan, it's gonna be Luis para sa RQ Akira dahil nga naman wala si Koy Lord, mamba out na agad para sa mga players ng RRQ. At ito na yung sinasabi natin, gusto nilang tapusin itong laban if ever with Diablo at si Hades. Dalawa pa nga. Dalawang lane. Oo, dalawang lane. At si Tekashi lang nandito at buhay para dumepensa at mukhang ito yata yung pinaka-target nila. Pero yun nga lang, patay na dito si Curtis at saka si Diablo. So naging maganda ngayon para sa side ng RQ Akira. Ito na yung sinasabi natin sa laban ng jungle na utility at saka assassin. Mabilis, yes, dito ang side ni Hades pero hindi kaya. Dahil tatamaan pa nga dito ni Sagan RRQ Akira habang may target yata dito ang side ng NIP Flash. Si Tekashi dito ay buhay pa rin habang si JPL magbibigay ng vision. Nakabang doon si Hades para sa retribution na kanyang gagawin. Habang dito zone na tumawala ng immortality ni si King. Open ang Lord ngayon. Ginamit na ang Ugo Shadow Kill. King is gonna be down. At dahil dyan, mukhang angat ngayon sa NFP Flash pero lalaban pa rin nagamit ng Winter Crown. Tuloy ang laban para kay Sagan pero halos wala siyang buhay doon. At dahil dyan, si Gusta Lagusta ay kamuntihan ka nang makuha, magkakaroon ng shield. Sumayaw na! Unstoppable para sa kanila pero patay pa rin. At dahil dyan, natitira na lang na buhay para sa RQ Akira is gonna be Sagan and Luis. At unti-unti na nga ang nagtatower lock dito si Hades. At dahil dyan, NIP Flash, makukuha nila itong ating laban with a sweep against the Brazilian team dito ng RRQ Akira.